Happy Easter pa rin po. Ito ang Landas ng Pag-asa. Ako si Glenn. Sa mabuting balita ng ating Panginoon para sa araw na ito, ang kwento ng ilang piraso ng isda at tinapay. Kwento rin ng pagpapakain ng libu-libong mga tao. Ngunit higit sa lahat, kwento natin ito. Kwento natin bilang bayan ng Diyos, bilang simbahan. Noon at magpahanggang ngayon. Tingnan nyo, hindi ba sa Ebanghelyo si Jesus ay nangangaral, nagtuturo, nagpapagaling ng mga may sakit, nagliligtas? Magpahanggang ngayon, hindi ba't yan pa rin ang ginagawa ni Jesus? At ano naman ang ating ginagampanan bilang mga naniniwala at sumusunod kay Jesus? Ang makinig at tumalima. Pero mayroon pang isa na ginagampanan tayong napakahalaga. At yan ay ang maging kasangkapan ng kanyang himala. Alam nyo kasi, maliban sa himala ng unang paglikha, ang lahat ng mga sumunod na himala ng Panginoon, palaging sangkot ang kooperasyon ng tao. Tingnan nyo, paano ba nakapaglakad sa tubig ang tao? Hindi ba't nag-cooperate si Simon Pedro? At pagkatapos nun, paano ba sila nakahuli ng sandamukal na mga isda? Samantalang umaga na nun, halos nasa pangpang na sila. Nasa mababaw na lugar na ng karagatan. Dapat wala na silang mahuhuli nun eh. Pero ang sabi sa kanila ni Jesus, ilaglag nila ang kanilang lambat sa kanang bahagi ng kanilang bangka. At nag-cooperate ang mga tao. Di nakahuli sila ng higit sa kanilang inaakala. Nang buling buhayin ni Jesus si Lazarus, ano ba ang kanyang unang sinabi sa mga tao? Move the stone. Hawiin ninyo ang panakip na bato. Buksan ang libingan. At saka pa lamang niya tinawag si Lazarus palabas. Buhay. Alam nyo, maging ang himala ng pagkakatawang tao ng Diyos, ginamit pa rin ang kooperasyon ng tao. At yan ay walang iba kundi ang mahal na ina. Maari namang hindi na gamitin ng Diyos ang mga tao Pero pinili ng Diyos at patuloy na pinipili ng Diyos na gamitin tayo. Nakapangingilabot mang isipin, pero yan ang totoo. Walang hindi gagamitin ng Diyos. Maski ang batang walang kamalay-malay, maaring gawing kasangkapan ng Diyos. Tulad na lamang ng bata sa Ebanghelyo na nagtataglay ng ilang piraso ng isda at tinapay. Ano ang aral? Huwag mong ipwera ang iyong sarili, kapatid. Tulad ng bata sa Ebanghelyo, nawa palagi tayong handa, palagi tayong bukas sa pagkakataon na gamitin tayo ng Panginoon para sa isang himala. Para sa ikapakikinabang ng iba, para sa ikabubuti ng nakakarami. Muli, ito ang kwento ng ating simbahan. Si Jesus ay nangangaral at tayo ay nakikinig. Hindi yung tayo ang nangangaral at si Jesus ang nakikinig. Pagkatapos may pangangailangan ako, may pangangailangan ng ating kapwa, tayo rin, katulad sa Ebanghelyo, ang magtutulungan sa pamamagitan ng grasya at biyaya na magmumula sa mga palad ng ating tagapagtustos at manunubos. Ang Diyos ay palaging sapat at hindi magkukulang. Mahalin natin ang Diyos. Mahalin natin ang ating kapwa. At kung dumating yung pagkakataon, katulad ni Andrew, na kinaharap natin ang kakapusan, huwag nating lilimutin na ang kamay ni Jesus ay hindi nakakakilala ng pagdaraho. Ang anumang ipasakamay natin kay Jesus, sa kamay ni Jesus, kung hindi man niya pararamihin, ay siguradong kanyang pagpapalain. Basta ang kabutihan lamang ng iba ang ating hahangarin. Palagi. Dahil para sa Diyos, kapatid, tayo ang kanyang himala sa ating kapwa. Kapatid, sa iyong kapwa, ikaw ang himala. Ikaw. Amen. Ipasa ang Pag-asa at himala, click na po ang share.
Ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung iyong ipapamalita. God bless.